Kasi natita sa pagkabanhaw ni Kristo, ganahan kita mamulong o Kristo. So, naot nga ang Ginoo magdugang og sangkap mga igsoon, no, maminaw ta kay naay gamay panahon ni hatagon niya kalabot sa open sharing. Amen. So, anita sa Message 5 mga igsoon. A word of definition. Kahulugan sa pulong. Ningon dire, no? In this chapter, we want to give a word of definition concerning the way of righteousness and concerning the proper and righteous base of Jesus' baptism. So, aning Message 5 mga igsoon, doon nalay duha ka Roman numeral 1, no? Duha ka Roman numeral 1, kalabot sa paagi sa pagkamatarong, o ang ikaduha, kalabot sa husto o matarong nga sukaranan sa bautismo ni Ginoong Hesus. So, kaning duha ka Roman numeral, mahumanan ning duha ka mensahe mga igsoon. Ingon na ito igsoon, Brother Lin, ingon siya, when I was young, I wondered why the Lord Jesus, who was not a sinner, needed to be baptized. Wala ba ta mahibulong po dani mga igsoon? Basi naka-enkwentro po ta sa tuwang kasinatian bang tuod, no? When I was young, I wondered why the Lord Jesus, who was not a sinner, nganong si Ginoong Hesus nga dili man unta makasasala, kinahanglan man nga bautismuhan. Unya ingon siya, this question has been remaining within me for about 70 years. Grabe po ni nga pangutana kay na-struggle magyud si Brother Lee sulod sa 70 ka tuig. Kaniray nga kay bulungan nga nganong si Ginoong Hesus wa may sala, nganong kinahanglan man nga bautismuhan. Amen. Dayon yun siya, also I would like to point out that to study the first God-man's living is actually to study all the temptations through which he passed. Ang pagtuon sa unang Diyos tao nga pagkinabuhi actually is to study pagtuon sa all the temptations through which he passed. Kung magtuon ta sa Diyos taong pagkinabuhi sa Ginoo, tunaan po nato ang tanan nga mga pagtintal ba, no? Temptation. Tanan nga mga pagtintal nga iya ang naagian. So, ang mindset ito ron atong tanawon ang mga pagtintal sa Ginoo. The four Gospels are a record of his temptations. Patkibanghelyo, no? He was tempted. He was tested by the devil Satan, the Pharisees, no, gitintal sa kanunay mga igsoon, no, gisulayan ni Satanas, bisan sa mga Pariseo, bisan sa mga Sadducees kaning mga tao, mga grupos mga tao nga dili mo tuo nga dunay pagkabanhaw. Even the Herodians, mga followers ni Herodes, kanunay siyang tintalon, kanunay siyang sulayan. Even the Lord's fleshly brothers tested him. Bisan ang iyang mga igsuon sa unod, mosulay gyud niya. Wherever he went, sa kasa siya paingon, and with whomever he contacted, bisag kinsay makontak niya,
there were temptations. Dayon ingon ini, to be a Christian, in a sense, is not an easy thing. Amen mga igsoon? Sa pagdawat nato sa Ginoo sa organic salvation, nalipay kita mga igsoon. Kay sa kadaghan tawo ang kalibutan na napilian ta sa Ginoo. Munang ato igsoon nagmensahe sa Cebu, last nga working ones meeting, at the beginning sa ato ang Christian life, ingon ato igsoon, sobra ta ka excited. Di ba mga igsoon? Nga nahimot ang Kristohanon, nidawat as bautismo, human sa itong pagtuo. Lipay ta kay abita o ang Kristohanon masayang tunay. Ingon itong igsoon sa Cebu, excited ang ato ang Kristohanong kinabuhi sa dihang nidawat as Ginoo. Dayon, excited po ta, ingon siya nga, excited po ta sa kaming nga mahitabo. Pag-abos panahon, di ba? Excited ta sa pagsugod, doon na tayo kinabuhi sa Ginoo. Excited po ta inig balik na sa Ginoo. Kinsa may dili ma-excite nga ang Revelation 19:7, gideclare ko dito nga, let us rejoice and exult, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. So maandam gyud ang pangasawonon. So doon na tayo excitement ana mga igsoon. Dayon, gipaligunan pa gyud sa Revelation 21:2. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for his husband. So pagsugod, malipayon ta, nahimutang Kristohanon, dayon, sa kami nga mahitabo, inigbalik sa Ginoo. Excited po ta mga igsoon. Pero ingon atong igsoon, how about sa tunga-tunga sa ato ang pagpangalagan? Mga igsoon sa balyangaw nga mga karaan-karaan kaingon sila og nindot man tong sa unang panahon kay makasayaw man ta sa pinili nga lawiton. Gani si Bradudong pa ang tigumas balyangaw, ang pasuhanan ra ang tunga ra mo'y gisiminto. Gamay ra ang kilid yuta, ang tunga patwira ba. Pero maisugon nga makapanghinambog ang mga dugay-dugay na sa iglesia nga nalipay sila atong panahon na sa Ginoo. Karon di ay nga tiles naman, di na di kaganahan mo sayaw. Arthritis na. Munang dili unta mausab mga igsoon. Dili unta mausab. Muna gyud to be a Christian in a sense is not an easy thing. Gi-conclude nung igsoon. This is because God and we have an opposing party, mao si Satanas. Ang Diyos o kita, dunay opposing party, dunay magsusupak, si Satanas o ang iyang mga alipuris. So, we need to take note of this, no, mga igsoon. Bisan nga ni ang Salmo 23 sa 5, ningon ang pulong, you spread a table before me in the presence of my adversaries. Gibuklad nimo ang talad sa atubangan, pero atubangan sa akong mga kabato. Munang dili unta ta tinambungan sa akong mga kaaway. Dili unta ta malimot mga igsoon nga samtang nag-enjoy ta sa Ginoo, nagpararil pod ang mga pagtintal ug ang mga pagsulay. Pero pag-abot sa time nga atong kasinatian nga sulayan,
Di man kalikayan nga daghang pong Kristohanon nga mangagho. Di ba mga igsoon? Kaya nga sa hayo, budlay man nahimong Kristohanon. Sa wa pa mga Kristohanon, way problema. Na Kristohanon na, daghan na may noon. Pero, atong tanawon ni, ang paagis pagkamatarong, ang atong Ginoo, iyang biografiya, puno sa mga pagtintal, puno sa mga pagsulay. Tanan gisgutan na, bisan ang iyang igsuon sa unod. It is not easy to understand why God let Satan to be free. Grabe, Brother Lino, naginutan. Nganong lisod kayo sabton, nganong gitugutan sa Dios nga si Satanas nahimong gawas nun. Ug gitrabaho lang ta punas Ginoo kay aron mahuman. Makabalik siya sayo. Nay, badali na gani-ingon na ni. Nga it's not easy to understand why God let Satan be so free. Gitagaan pa magyug chance sa Ginoo, tagaan pa magkagawasan. Unya, giprove pa gyud sa Isaiah 14 nga God has judged Satan. Gihukman na sa Dios si Satanas. Unya ang Hebrehanon 2:14, Christ destroyed him on the cross. Gilaglag gidugmok na dito sa cross si Satanas. God condemned him with a strong verdict and Christ destroyed him. But why is he still so free today? Gihukman na, gilaglag na sa cross. Pero hangtod karon, nganong gawas nun pamonpod gihapon si Satanas. Ingon si Brother Lee, I would answer this by asking another question. Amen? Ingon siya, if without Satan, how could God test us? Na kung wala si Satanas, kinsa may masulay? Actually mga igsoon, masahay doon tata nga, dili manggod ang Diyos mo itig sulay. Ang Diyos tig-approve lang. Pero wrong concept ng usahay, mingon ta nga, naghanap pagsulay sa Ginoo nako, oy. Dili. No? Without Satan, how could God test us? Satan even tested God. And God even invited Satan to test him. Ihagit pag yun gyapon sa Ginoo sa tanas nga, sulay ko. Iyon siya he said Satan. Muna ni mga igsoon, no? Have you considered my servant Job? Gisgutan si Job ani. After Satan challenged the Lord, he gave Satan the permission to test Job, saying, here is all that he has in your hand. Only do not stretch forth your hand against him. So, conversation na si Satanas o ang Diyos. Aniya karon na sa imong kamot ang tanang iyaha. Ayaw lang bakyawa ang imong kamot, batok niya mismo. So, Job din passed through a time of testing which nearly no one could stand. Atong tagaag pagtagad gamay ni Maison, ngayon ni Brother Lee, which nearly no one could stand. Walay makabarug, sama sana sinatian ni Job. Brother Lee, anin ang mulong Maison. In God's economy, He arranged to have an enemy, a testing one, who had been a cherub created by God, appointed by God, and even anointed by God. So nakita na ito maigso, no? Sayo naman ta sa kasaysayan sa Job. Nga giatake ni Satanas si Job.
nagantos sa mga pagsulay kalabot sa iyang katigayunan o sa iyang mga anak. No, doon na gud siya 7,000 ka sheep, 3,000 ka camel. So dili basta-basta iyang patigayon. 500 ka paris nga baka, 500 pud ka asna, doon na ipulo ka mga anak ni Job, 7 ka lalaki, 3 ka babae, o kining tanan, bisan ang iyang mga sulugoon, halos patay tanan. Muna na kayo mas badali nga, Job din passed through a time of testing which nearly no one could stand. Lisod mga igsoon, lisod makabarog. Dayon, padayon. Sa Kapitulo 2, sa Job mga igsoon, 1:22, ang nasultin ni Job mga igsoon, nigula ako sa taguangkan sa akong inahan, nga hubo, o mubalik ko dito nga hubo. Si Jehova muhatag, si Jehova mukuha. Ang nasultira ni Job, dalaygon ang ngalan ni Jehova. Pero take note nga ningon na siya ito igsoon nga no one could stand. No, related ni sa pagkamatarong mga igsoon. Kaya ito makita si Job nga tao man ni nga matarong, tulid, hingpit o nikalagyo sa dautan. Pero tanawon niya ito ang unahan. Ningon, ning tanan wala makasala si Job o mupasangil ba nga nagbuhat ang Dios ug dili angay. Pero pag-abot sa Kapitulo 2, gihampak si Job sa grabing mga hubag gikan sa palapas iyang tiil hangtod sa iyang alimpulo. Og ningon niya ang iyang asawa, mukupot pa ba gihapon ka sa imong kaligdong? Tungluha ang Dios og pagpakamatay. Oh Lord Jesus. Pero padayon ang pulong ningon, ning tanan wala makasala si Job tungod sa iyang mga ngabil. No? Wala makasala. Pero dingon ni Maigsoon, human sa Kapitulo 2, ang Kapitulo 3, versikulo 1, gitunglo ni Job ang adlaw niyang natawhan. Ningon ang footnote, nadisturbo, naglibog o nalikusan pagayo si Job sa pagantos niya sa mga katalagman nga nidangat niya sa iyang katigayunan, sa iyang mga anak o sa hampak nga naa sa iyang lawas, bisan sa iyang pagkahingpit, katulid o kaligdong, sa gitunglo ni Job ang adlaw nga natawhan niya, nga samara sa pagtunglo sa iyang inahan. Dili gyud siya hingpit og tulid o gimintinar ba niya ang iyang kaligdong. Sa wala pa recovery version o magbasa ta sa uban nga mga versions, labi na King James, ma-appreciate gyud na itong maayo si Job. Pero ang footnote nagingon, nagdisturbo og naglibog siya. Gitunlo niya iyang adlaw nga natawhan. Sa dihang pagtunglo niya sa iyang adlaw nga natawhan, ingon to igsoon, pareha ra di ay nga gitunglo pud niya iyang inahan. Siyempre iya mang inahan mo nagpakatao niya. Nawala ang pagkahingpit, pagkaligdong o pagkamatarong ni Job. So, ang paagis pagkamatarong maigsoon, si Kristo ra. So, arito sa Roman numeral 1 mga igsoon. Ang paagi sa pagmatarong. Amen. Matthew 21:32, John came to you in the way of righteousness, said the Old Testament dispensation of law ended at the commencement of the first Godman's ministry. So natapos ang daang tugon no nga dispensation sa dihang nagsugod ang unang Diyos tao nga pagpangalagad.
Ato ko nung basahon sa mga sisters ang 1. Nalong. Amen. So, magigsoon sa Mateo 21:32. Niyani si Juan kaninyo sa paagi sa pagkamatarong, o wala mo manuon niya. Apan nanuon niya ang mga maniningil sa buhis, o ang mga puta, o kamo sa pagkakita niya ninyo niini, wala maginulsol pagkataod-taod aron mutuon niya. Amen. Pero sa Levitico 18:5, ingon nini nga ang sugo mandatory ni Jehova nga busa tumano ninyo ang akong mga tulumanon o ang akong mga kabalauran nga kun buhaton kini sa tao mabuhi siya. Muni ang sa Old Testament dispensation. No mga igsoon, nga tumano ninyo ang akong mga tulumanon, ang akong mga kabalauran nga kun buhaton kini sa tao mabuhi siya. Kung kadto mo ato ang pasinungtan mga igsoon. Pero ningon ang Roma 10:3, bisan dunay kasuguan, yet men sought to establish their own righteousness. Ang mga tao nagbugna gyud og kaugalingon nilang pagkamatarong, not subject to the righteousness of God. Dili gani kapasakop sa pagkamatarong sa Dios. Muna ang Roma 10:3, kay wala man sila'y alamag sa pagkamatarong sa Dios o nagtinguha nga magtukod o kaugalingon nilang pagkamatarong, wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Dios. 2, brothers, the outcome of the law is that man was exposed to be sinful before the righteous God. So, ang Roma 4:15, kay mamunga og kapungot ang kasuguan, apan walay kasuguan ngani, walay paglapasab. So, pinagis kasuguan sa Old Dispensation, nagtry ang mga Israelinhon nga matuman nila ang kasuguan. Pero, damor nila nga itry. Pinagis kasuguan, damor hinoon makasala ang tao. Ingon man ninyo, kay mamunga og kapungot ang kasuguan, apan walay kasuguan ngani, walay paglapasab. Pinagi sa balaod sa kasuguan, ang tao makasala. Tanawa mga igsoon, kanang bisag dako kayong marka nga bawal umihi dito. Pero kay hiyon kay ka dayon, wala yan mo'y tao, way katanaw, manghihigi ka bisag na ibalaod diha. Damor buhaton ng balaod. Damor ang tao makalapas. Unang kalapas, bisag yung saog try, no? Kung taog try sa mga Israelinhon, dili nila mabuhat mga igsoon. Dayon, ang Roma 3:20, kay gikan sa mga buhat sa kasuguan, walay unod nga matarungon sa iyang atubangan, kay pinagi sa kasuguan, tinaw man ang pagkaila sa sala. So, klaro na kayo may igsoon. Walay matarungon pinagis kasuguan. Amen? So, anita sa B, no? The New Testament dispensation. The dispensation of grace, that is the dispensation of the gospel of Jesus Christ, began from the preaching of John the Baptist. Sa 1, sisters, John came in the... Amen. Brothers too. John charged the people. So, ang pagi sa pagkamatarong mga igsoon, sa bagong tugon nga dispensation,
nagsugod kang apostol John the Baptist, no? Inaagi pod sa atong Ginoo nga mo'y nagsunod nga kinahanglan doon nagyoy paghinulsol, for the kingdom of the heavens has drawn near. John charged to the people to repent because of the kingdom of the heavens. The kingdom of God is of righteousness. No? Ang gingarian sa Diyos, pagkamatarong. And the kingdom of the heavens is particularly based upon righteousness. Men, sa 3, sisters. So, klaro kayo ang kamatuoran, no? When the people received John's preaching and came to repent to him, he right away baptized them by putting them into the water to be buried in, indicating that they were men of the flesh who had nothing good and were worthy only of death and burial. So, nalibog ko giunsaon pagtuis sa mga grupo sa Grace Gospel. Wala na may bautismo ang Grace Gospel nga denomination. Kaya pinagiras pagtuo. Nya, ang mga igsunan ni, medyo, sa dugay-dugay na sa recovery, medyo malibog pod. Pag namatay ra ba ito, brad, nya, wagi bautismo. Nya, may nga buta nga, occasional, depende sitwasyon. Kadto ang kriminal nga gilansang dito sa cross. Luwas man o may bautismo. Actually, kinahanglan maigsoon, kinahanglan gitas pagtuo. Kay di ka mo tuo, samara nga gidinay nato ang Ginoo. Parehagod sa mga nasa denomination, igoras lang nito pero walay bautismo. Mangutana, luwas ba sila? Luwas ginamay igsuon kay nito man sa Ginoo. Igsuon po nato na sila nga nas gawas. Pero muna yung Manuel nga og naluwas kang nito ora samot na og ubanan pag yung bautismo. Panghimatuo sa gawas. Pero bisag wala may bautismo luwas gyapon. Pero wala gyud sila labot sa ganti unya sa reward sa millennial kingdom. Kita ni bautismohan nito, pero bisan gani naata sa recovery, munang kanunay ga-encourage ang pulong kay dili gani tanan makadawat sa ganti panahon sa millennial kingdom sa 1,000 years. Nga dunay kumbiras kasal o dunay honeymoon. Munang dili buta kumpiyansa, no? Pero basta mo tuo, luwas yun mga igsoon. Kaya ang Ginoo dili man pwede laban bawi ang iyang pagpamulong. Once nga dunay pagtuo, dunay gyoy kalawasan mga igsoon. Sa 4, following John's ministry, Jesus Christ came and baptized these people in the Spirit, joining them in resurrection to God, who saved them by justifying them according to His righteousness. Unang Korinto 1:30, apan ang pagbuot niya nga naamo ni Kristo Jesus, nga nahimong kaalam nato gikan sa Dios, pagkamatarong og pagbalaan og pagtubos. Kompleto nini nga nadawat nato mga igsoon, positionally pero experientially kinahanglan sinati pataning pagkabalaan ay pagtubos sumanaman once in a lifetime ang pagbalaan ug ang pagkamatarong mga igsoon. Sa 6, will shine forth like the sun in the coming kingdom. Amen. So, Mateo sa Mateo 13:43, unya magmasanagon ang mga matarong sama sa adlaw sa kingharian sa ilang amahan. So matarong, magmasanagon ang mga matarong
sama sa adlaw sa gingharian sa ilang amahan. Sa 2 Pedro 3:13 yung diri mga igsoon. Oh Lord Jesus. 2 Pedro 3:13 apan sumala sa iyang saad nagpaabot ta bagong mga langit ug bagong yuta nga niini magpuyo ang pagkamatarong. Amen. 7 thus to repent and be baptized according to John's preaching and practice was ordained by God according to the righteous requirements of God. God's eternal economy. Hence it is to fulfill the righteousness of God as a matter of eternity. So klaro kayo mga igsoon nga, thus to repent and be baptized according to John's preaching and practice was ordained by God. I-ordain Diyos sa Diyos according to the righteous requirements of God's eternal economy. So humans pagtuo, ang tao manggod og mutuo nya walay bautismo, impractical na mga igsoon. Ug igo lang kang mutuo, dayon dili ka magpabautismo, impractical na siya. Magpabautismo po ka, unya wala kay pagtuo mi ko nga brad, bautismuhi ko brad. Pero wala ko di ko mutuo ni Kristo. Ug mutaak mo sa tubig, ang iyong gibuhat ito, nagbuhat ra mo ritual. Ritual ba? Nagbautismo lang kagwa iya mo'y pagtuo, mo declare tong bautismuhan nga ako di ko mutuo sa Ginoo, pero bautismuhi ko. Pagtuo nga dili magpabautismo, impractical. Amen. Og bautismo nga walay pagtuo, ritual ra po na maigsoon. Munang digid katingog ang Grace Gospel nga ang Marcos 16:16 ang mutuo magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo hukman sa silot. Amen. Kamay lang oras no? Sa anito sa Roman numeral 2 maigsoon. The proper and righteous base of Jesus baptism. Ang husto o ang matarong sukaranan nganong bautismohan si Ginoong Hesus, no? Matthew 3:13-15. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. But John tried to prevent him, saying, "It is I who have need of being baptized by you, and you come to me." But Jesus answered and said to him, "Permit it for now, for it is fitting for us in this way to fulfill all righteousness." Then he permitted him. So nibalibad, muna i-share ni Brother kanina, nibalibad si John the Baptist, pero ingon si Ginoong Hesus, itugot lang kini karon alang sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. So ang pagkamatarong di ay ulay lain si Kristo ra, dili pwede ito kasuguan. Si Kristo mga igsoon, no? Gani nahimo siyang sumbanan na to ug tanaw nimo ang Lucas 21 gisirkunsisyonan gani sa ikawalo ka adlaw para ma-cut off ang natural, no, ang unod. Sumbanan sa bautismo, ang pabautismo siya, nahimo siyang sumbanan. Mo tingin siya, permit it for now. No, tuguti lang kini karon. Sa sisters. According to his humanity, a man. The best for Jesus to be baptized was that he considered himself according to his humanity. Klaro makayo ang John 1:14 nga nahimong unod ang pulong. Bisag walay sala ang Ginoo pero bisag ipakasama lang siya, no? He was only in the likeness of the flesh of sin. Ipakasama siya sa dagway sa sala pero wala siya isala. Pero kay once gani ang word unod, ninaog man siya sa iyang humanity, nahimo man siyang tao, nahimong unod. Aron mahim kumplito ang pagkamatarong. Wa may labot ang pagka-Dios ani mga igsoon. Kinahanglan gid siya nga bautismuhan. Na nagpabautismo gani ang Ginoo niya, kita mga tao dili na noon.
na permit it for now. Tumana lang kini karon. Buhata lang kini karon alang sa pagtuman sa pagkamatarong. Sabi, Base brothers, based on this fact, at the beginning of his ministry for God, he was willing to be baptized by John the Baptist, recognizing that, according to his humanity, he was one who did not have any qualification to be a servant of God. Dunganan ng si mga igsoon. As a man in the flesh needed to be dead man buried, that fulfill God's New Testament requirement according to the righteousness, considering the fulfilling of God's righteousness, such a base surely is a proper and righteous. So, salamat sa Ginoo mga igsoon. Nga as a man in the flesh, he needed to be a dead man buried in the dead water to fulfill God's New Testament requirement. Requirement ko siya mga igsoon, according to his righteousness. And he did it willingly. Why reklamo? Considering it the fulfilling of God's righteousness. Aron pagtuman gyud sa pagkamatarong sa Dios. So salamat sa Ginoo no sa Dios tao nga pagkinabuhi. Matuman lang ang pagkamatarong pinaagira ni Kristo. Dayon ang hustong sukaranan nganong bautismuhan siya aron matuman pod ang pagkamatarong. Kay ang God man living. Although natay hypic truth, natay habog nga kamaturan mga igsoon, right? Sa pahiuli sa Ginoo, habog na. Walay makatupong sa kamaturan sa pahiuli, pero pikas pako ra na. Kinahanglan tagatimbang kaning pagturonan na kinahanglan tag God man living, Dios tao nga pagkinabuhi. Kayo dunay habog nga kamaturan, unya shallow dili kayo makita ang Dios tao nga pagkinabuhi. Karon murason man ta nga on the process pamanggod brad. Pero 50 na katuig sa iglesia, sige ra gyapon kay gawad. Ginoong Hesus. Habog nga kamaturan, pikas. Dios tao nga pagkinabuhi. Gipakita ang paagis pagkamatarong nga si Kristo ra. Dayon kining Dios tao nga pagkinabuhi, kun God man living. Mao ni realidad sa lawas ni Kristo og mo ni mutuman sa gitinguha sa kasing-kasing sa Ginoo nga matukod gyud ang iyang lawas mga igsoon. So salamat sa pulong sa Ginoo.